Kanina na-mention mo na isa sa mga gusto mo rin mangyari, ipakita rin si John behind what we see, mga ano ba yung mga parang aspects ng buhay mo, ano yung mga interest, hobbies ang gusto mong ipakita sa mga. Simple lang naman po yung mga hobbies ko. Like, yun nga po, kapag off-duty, talagang isa po akong dakilang caregiver or nurse ng mga rescue animals po namin. Talagang sa bahay din sa Quezon City or mapa sa Tanay, Rizal, hindi ako pumupunta dun sa Tanay para mag-enjoy, chumil, mag-relax. Hindi, talagang kailangan pong i-check bawat area, i-check po yung mga rescues, mga pets, kung kamusta yung kalagayan nila, may sugat ba, may sakit, and all, sinong nakagat, sinong hindi kumakain, gano'n. At the same time po, na-enjoy ko rin po ngayon, medyo late bloomer din po pala ako na plantita. So, may mga instances po na kapag atin na lang po ito. Atin na lang. Kunyari kapag may mga out-of-town events po kami, tapos may mga fruits na pag natikman mo ang tatamis, inuuwi ko po yung buto. Ganun. Tama pa ba yun? Like, pinakain kami sa Cebu na matamis na lansones. So, iuwi ko yung buto, huhugasan ko yung buto. Tapos, i-try ko po na ipa-germinate siya. So, yun yung mga nakakagiliwan ko po ngayon. Mga simple things, pero ang sarap sa pakiramdam. Kasi, syempre, ang tough na po ng industry na ginagalawan natin. So, yung mga simple joys na gano'n, ang sarap po ng nabibigay na ginahawa sa mental health, di ba? Makakita ka ng mga plants, greens, flowers, and all. Be with nature, yun po yung mga, usually ginagawa off-duty. Thank you. Thank you po. Thank you so much po. Hello po, sana. Wala may kapasik po. Babalikan ko lang yung mga seeds na gina-germinate. Nabuhay naman sila. May nabuhay. Mga kalamansi seeds. Ang dami. Siguro mga natatandaan ko po, mga 63 yung tinanim ko. Nabuhay silang Ito yung lahat. pagka-plantita mo, mula yung iba kasi Seeds. bibili lang ng halaman talaga. Ito, Nung una po, nung mga medyo natatapos-tapos na po yung pandemic, dumadalaw po ako sa mga nursery stores, mga plant stores. Tapos bibili na lang po ako ng halaman kung anong magustuhan ko. Pero parang mas lumalim po yung appreciation ko sa pagtatanim. So, yun po, aside sa yung mga kinakain namin na fruits and veggies na ita-try ko po silang papalakin. Katulad ng mga food scraps po natin sa bahay. Kunyari yung mga pechay, mga kamatis, talaga, strawberries. Chinatsaga ako pong isa-isayin yung buto ng strawberries sa labas. Ang galing. Fortunately, wala nabuhay sa strawberries po. Yan. So yun, may mga nabuhay naman po dun sa mga tinanim ko. Meron naman pong waiting pa rin po ako kahit 2 weeks na silang nakatanim. Ilan soles? Yun, waiting. Parang 2 weeks na po siya. bumili ka na lang kasi. Yun nga po sabi po na, bumili ka na lang kasi ng grafted para 1 taon, 2 taon, bubunga na yan. Yung galing sa buto, parang mga 5 years pa. Wala lang po, na-enjoy ko lang po yung process. Parang nagiging therapeutic po siya somehow. At meron pa, yung mga vines na halaman po dun sa guardhouse namin sa subdivision. Pengi naman po ako niyan. Pwede bang putol? Tapos ang gagawin ko po doon, ika-cuttings ko po siya. Tapos bababad ko sa water. Tapos after few days, magkakaugat. So parang ang saya po talaga sa pakiramdam. Medyo bubat-bubat na ba dyan sa garden? Hindi pa naman po, pero baka malapit na rin po. So yun po, siguro, kapag naumpisahan po namin yung makapag-share po ako ng mga hobbies ko sa social media, makikita po nila kung ano na yung mga naitanim ko dun sa QC and sa Tanay po. Ano pa mag-vlog ka? Possibly po, opo. Hindi mo pa ba nagagawa? Pasundot-sundot. Pasundot-sundot lang po, mga very short clips. Just a glimpse of po. And more on mga professional kumbaga setting, in a professional setting ko po nagagawa yung pag-vlog. For example, mga backstage ganaps ko in ASAP. Pero yung parang mga personal,
Sa personal life, parang hindi ko babuyatan naturally. Nagdadan ko naman yung personal life na yan. Okay, last na ano. Before all this, how did this come about? Itong pagpunta mo sa Viva. Paano nangyari? Sino ang may nag-middleman ba? May kumuha sa'yo? Okay, Give us a... actually po, nung 2015 pa po talaga kami pinapatawag dito po sa opisina. And nagkaroon naman po ng pag-uusap, pag hindi po nag-push through that time kasi napunta na po ako sa ABS and naging maganda naman din po yung naging position ko po doon. Tapos, tumawag po ulit sila bandang mga 2020. Of course, through my manager po, kay Ms. Arlene. Kaya lang that time din po, may ongoing project din po sana kaming gagawin ng Star Music, so parang hindi pa time. Tapos, hanggang sa ngayong taon, ngayong 2023 po, na naman sila, tumawag na naman po kay ate, and sabi nila, tingnan nyo muna, pakinggan nyo lang kung ano yung mga pwedeng i-offer nga po. So, now we're here. So, thank you po. And naranasan mo na manguha ng halaman na hindi nagpapaalam kasi walang pagpapaalaman. Di ba may... Oo, well. Kasi naman may-ari. So far po, sa lahat ng mga... Parang ibig sabihin, ang dami kong nakuhanan, ano? Nagpapaalam po ako. Hindi, kung wala talaga pagpapaalam. Tabi-tabi po. Kung wala, Gusto mo yung halaman. nagpapaalam po talaga ako. Kahit nung namumundok po kami dun sa Tanay, pag may madaanan po kami na ano, pag may nakita akong tao, kuya, pwede po bang hingin to? O kaya naman, nakakahiya pero share ko lang din po. Sa isang resort sa Batangas, sabi ko, ang ganda ng grass! Not just a regular green grass, but red fountain grass. Pwede po ba makahingin yun? Tapos parang ako na lang po magpapadami. Binigyan po ako ng resort. Halala, no? At least, magandang klase yung damo hiningi mo, hindi ibang klase. Opo. Yun, mga ganun lang po, mga simple joys. So, nakakahiya na ba, te? Bawat resort na pinupuntan ko, nangihingi ng halaman. Parang, ano ba yan? Si John, walang pambili ng halaman. Nagdadamo. Ayun po, hindi kasi siguro po may pagkakuripot din po ako na parang hindi pa ako willing gumastos ng mga more than thousands para po sa halaman-halaman. Parang gusto ko po muna mag-start talaga from the bottom. Yun po. Ma-appreciate yung proseso, hindi puro bili. Yun po. Thank you. Thank you po. So yes,